Nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs o BOC ang isang smuggled na luxury car at nasa 700 milyong pisong halaga ng mga pekeng damit. Mula sa Binondo, Maynila, ito ang balita ni JL Asayo live. JL, paano nila ginawa itong operasyon? Attorney Reg, etong operasyon na ginawa nila ay mula ito sa mga intelligence group gathering informations na na-receive nila. At aabot nga sa nasa 1 bilyong halaga ang mga nasamsamo na confiscate nilang mga illegal smuggled goods mula naman sa magkahiwalay na operasyon. Hindi nakalusot sa X-ray inspection team ng Bureau of Customs ang higit 12 million pesos na halaga ng smuggled goods. Dumating ang shipment noong December 17, 2018 mula sa Japan at nakakonsign sa Pulilan Motors Truck Rebuilding. Idineklara ito bilang mga gamit na forklift, diesel engine at iba't ibang household goods. Pero nakitaan ito ng hinihinalang mga hindi na ideklarang kargamento nang idaan ito sa X-ray machine. Nang buksan ng kargamento, nadiskubre ang isang gamit na luxury car at truck. We will wait for the orders of the president if we should continue with that destruction or if we can auction it and the proceeds will be in favor of the government. Nahaharap ang may-ari at customs broker nito sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, Attorney Reg, sa bisa ng isang letter of authority mula sa opisina ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero, binisita ng mga customs agent ang 2 unit ng warehouse sa Binondo, Manila dahil sa reklamo mula sa brand representative ng isang sikat na sports brand. Dito nadiskubre ang aabot sa mahigit 2,500 na sako na may iba't ibang peking brands na tinatayang nagkakahalaga naman ng 700 million pesos. Sinasabing ilan sa mga Chinese nationals o ilang mga Chinese nationals ang may-ari ng mga pekeng damit. Kaya naman patuloy pa rin ang ginagawang backtrack at investigasyon para kilalanin at panagutin ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. After ma-process ito, ang ginagawa natin dito is destruction kasi nga hindi pwede ito i-auction, hindi rin pwede donate considering na these are fake items. If these are allowed to end up in the hands of yung mga consumers natin, this will greatly affect yung the brand owners themselves. Attorney Reg, ito yung isa sa mga warehouse na pinagtaguan ng mga sinasabing counterfeit goods. At kung makikita mo nga naman dun sa mga brand nila, talagang sikat at kilala. At kung titignan mo yung texture ng tela, maganda yung quality at masasabing original ito para doon sa talagang hindi gaano ganon kagaling tumingin ng tela. Ngayon, Attorney Reg, mula naman dito, bibigyan sila ng 15 days notice para naman ipakita yung proof of payment. Pero gayon pa man, kung maipapakita silang proof of payment, patuloy pa rin itong kukumpiskahin dahil nga illegal, dahil nga counterfeit. Ngayon, kung walang lulutang na mga may-ari, mabibigyan naman sila ng warrant of seizure and detention. Ngayon, mula naman dito sa warrant of seizure and detention, magkakaroon ng forfeiture hearing. At depende kung gaano katagal sa forfeiture hearing at magiging desisyon kung ano ang gagawin nila dito, kung sisirain ba ito o pansamantala munang itatambak dito. Ngayon, Attorney Reg, as of January 22, meron ng 109 na customs broker at 11 na importers ang natanggalan ng permit o accreditation. Itong evaluation na to ay magpapatuloy para ipakita sa mga stakeholders na seryoso ang kampanya ng customs para labanan ang mga illegal activities sa Bureau of Customs. Attorney Reg. JL, ang katanungan ko, kung nailabas ya ang mga nasa likod mo na mga damit mula doon sa mga port natin, may kasabwat di umano ba na mga customs officials? Magkakaroon din ba ng internal investigation sa BOC kung sino ang mga pumayag na maglabas ng ganyang mga dami ng damit?
Attorney Reg, ayan din yung tinanong natin kanina. Pero sa ngayon, sabi ng Bureau of Customs, gumagawa pa sila ng background investigation or backtrack para malaman kung paano ito nakapasok, kailan ito naipasok at sino ang nagpasok. Mula naman doon sa ahensya ng Customs. Dahil kung titingnan natin ay napakalaking halaga at napakaraming gamit ang nandito. So talagang nakakapagtaka kung paano ito nailabas sa Customs. At ayan ang ating aantabayanan mula sa Bureau of Customs, yung kanilang backtrack na investigation na ginagawa, Attorney Reg. Huling katanungan, JL, makukuha ba natin yung kung sino ang pangalan ng nagrerenta ng warehouse na yan o kung sino ang may-ari ng warehouse na yan? Sa information na nakuha natin kanina, Attorney Reg, ito ay ang mga Chinese nationals. Ngayon, kung tinanong natin kung kilala ba nila, hindi naman daw mula dito sa building admin. Kung gaano katagal na sila nag-rent dito, hindi rin sila makapagbigay ng information. Pero ang sinasabi din na meron pa silang ibang warehouse dito sa Metro Manila. Ngayon, ang lugar nga naman dito sa Binondo ay napakakitid. So talagang palaisipan kung paano makakapasok yung mga malalaking container truck. Kaya naman sinasabi nila na meron pa silang mga warehouse outside Metro Manila at doon tinatambak yung mga dumarating na kargamento at dito lang nila na idadala through mga maliliit na truck naman para naman supplyan yung mga vendors dito sa paligid. Ang Binondo area napapaligiran ng Divisoria area kaya maraming vendors siya na talagang tumatangkilik dito sa mga produkto na to, Attorney Reg. Maraming salamat, Jay Alasayo, nag-uulat ng live mula sa Binondo sa Maynila. Sa ibang balita, lumagda sa isang panibagong kasunduan ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Layo nito na palakasin pa ang kanilang pagtutulungan para sa kampanya kontra iligal na droga. Nagbabalik si JL Asayo. Noong nakaraang taon, naharap sa kontrobersya ang Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs dahil sa bilyong-bilyong halaga ng iligal na drogang naipasok umano sa bansa. Kaya't upang palakasin pa ang kooperasyon at pagtutulungan ng dalawang ahensya, muling nagpirmahan ng Memorandum of Agreement ang PDEA at BOC. Sa pangunguna ni PDEA Director General Aaron Aquino at BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero, napagkasunduan ng dalawang ahensya ang buwanang regular meeting para pag-usapan ang operational matters at pagpapalakas at pagbuo ng iba pang mga estratehiya. Ang napirmahang MOA ay pag-amyenda na rin sa una ng MOA na napirmahan naman noong September 10, 2010. Dagdag pa sa bagong MOA, papangunahan na rin ng PDEA ang pagsasagawa ng anti-drug operations and investigations mula naman sa mga nakumpiskang iligal na droga at iba pang controlled precursors and essential chemicals sa inspeksyong ginawa ng BOC. Bureau of Customs and PDEA will have a better intelligence and information sharing. Not all intelligence or information emanates from PDEA. There are also informations coming from international counterparts that directly gives it to Bureau of Customs. Nakasaad din sa MOA ang pagtatalaga ng mga Customs Anti-Illegal Drug Task Force personnel na nasa ilalim naman ng kontrol at supervision ng BOC. Binigyan naman ng kapangyarihan ang PDEA na palitan o tanggalin ang sinumang miyembro na mapapatunayang sangkot sa illegal activities. Kung dati ay walang authority ang PDEA para magsagawa ng random inspection, sa bagong MOA, may work plan at malayang pagsasagawa na ng random inspection ang authorized officers ng PDEA sa mga kargamento at ilang barko. We at the Bureau of Customs admit that we have weaknesses and gaps in our current system, and that is the reason why some illegal contraband are able to enter yung ating territory. But with the support of another agency such as the PDEA, we feel that we have a strong partner to make sure that for illegal drugs, there is another agency that is focused on ensuring that these illegal substances are prevented from entering our shores. Matapos naman ng inventory maliban sa mga taong sangkot sa smuggling, ita-turn over din ng BOC sa PDEA ang mga equipment at iba pang kontrabando para sa mas masusing investigasyon at paghahain ng kaso sa mga ito. Tiniyak naman ng dalawang pinuno na hindi na mauulit pa ang nangyaring banggaan ng kanilang ahensya base na rin sa panibagong kasunduan. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Floral tourism blossoms in Kunming City, southwest China's Yunnan province. Stephanie C. reports.
Millions of tulips are in full bloom at Laoyuhe Park, marking early spring in Kunming, capital city in southwest China's Yunnan province, while much of northern China is still blanketed in snow. As the Spring Festival approaches, the park is a popular destination with both residents and tourists. It looks very beautiful. I feel very pleasant. Overall, I'm truly blessed to be able to live in this place, and I'm very happy. Laoyuhe Park is home to 1,800,000 flower pots containing more than 51 different types of flowers, with many visitors taking photos. Meanwhile, during the springtime, there are other flower day tours in many other parts in China, including Sichuan, Chongqing, Guangxi, and Guangdong. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Scottish BMX biker Chris Kyle took his courage to dizzying new heights as he faced his fears and leaped out of a helicopter and onto the helipad of the iconic Burj Al Arab Hotel on Dubai's coast. Kyle said he had to face his fear of heights for the jump and knew he couldn't take too long as the chopper set itself up above a ramp on the helipad for a number of reasons. The biker jumped 14 feet from the chopper and onto a 12-foot ramp before another 30-foot drop onto the red carpet that led him into the hotel. ₱3,356 na araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakatakdang magsagawa ng simultaneous river and creek clean-up sa Caraga Region ang Department of Environment and Natural Resources sa February 8. Nagbabala naman ang DNR na sasampahan nila ng kaso ang mga lokal na opisyal na nagpapabaya kaya dumudumi ang ilang ilog sa Region 13. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Kadaghan sa mga basura sa mga suba o kanal nga padulong sa kadagatan diin mao hinungdan sa pagkapatay sa mga marine creatures. Gumika niini magpahigayon ng clean up drive ang Department of Environment and Natural Resources. Ang mangyayari yan, kung makakain ito ng isda, mga plastics, ay sino po kumakain ng isda? Di tayo rin. So tayo rin po ang maapektuhan nito. Ug aron masiguro nga magpadayon ng pagpanghinlo, hugot nga i-monitor sa DNR ang mga informal settlers nga nagpuyo sa palibot sa suba ug mga kanal. Ingon man, ang mga establishmento sa palibot niini kansang sutaon sab sa Environmental Management Bureau kung aduna bay hingpit nga water treatment facility. Huwag na po tayong magtapon ng mga basura dyan. As possible, meron po tayong local government, meron silang nagpipick up ng mga basura, no? Meron po silang material recovery center kung saan po pwede nating dalhin itong mga segregated waste. Nagpahimangno sab ang DNR nga pasakahan ng reklamo ang mga local official nga ginapasagdan ang mga hugaw nga suba sa ilang lugar. Regular nang paghahimuon sa ahensya ang paghinlo sa mga suba o kanal sa rehiyon ug tudloan sab ang mga informal settlers sa tukmang paglabog sa basura sumala sa nakalatin sa Republic Act 9003 kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Sa Butuan City, unahong hinluan ang Ambangan Creek, diin nagkatag ang mga basura nga mugawas padulong sa baybayon sa Masaw. Raymond Octobre, UNTV. News and Rescue, Butuan City. Balik na sa normal ang sulfur level sa Taal Lake sa bahagi ng Talisay, Batangas. Matatandaang ang nangyaring sulfur upwelling ang naging sanhi ng pagkamatay ng tone-toneladang isda kahapon. Ito ang balita ni Sherwin Culubon.
Nasa 51 metriko toneladang mga patay na tilapia at bangus ang nagsilutangan sa Taal Lake sa bahagi ng Talisay, Batangas kahapon. Bunsod ito ng tinatawag na sulfur upwelling o ang pag-angat ng sulfur sa ibabaw ng tubig dulot ng malamig at malakas na hanging amihan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, bumalik na sa normal ang sitwasyon ng tubig sa bayan ng Talisay. At the moment ay wala na yung mga naapektuhan at nag-normal na uli yung sulfur level. Although mababa pa rin yung ating dissolved oxygen sa area. Samantala, binabantayan naman ng BFAR ang bayan ng Balete matapos makitaan ng sulfur upwelling. Ayon kay Director Wilfredo Cruz ng BFAR, posibleng magkaroon rin ng fish kill sa lugar. Ang Talik, being a volcano, talagang meron po siyang existing naman po yung sulfur nasa baba. Nagkakaroon ng upwelling pag may mga malakas na hangin, nagkakaroon ng overturn, umaangat yung sulfur. Ang ilang mangingisda naman, hinihila nila ang kanilang mga fish cage sa lugar na hindi apektado ng sulfur upwelling, tulad ng mangingisdang si Richard Cadorna. Ihanap po ng place. Katulad po ng mga cages natin, ina-adjust po nila, inahanap po nila ng malinaw na tubig at yung maraming oxygen. Bumalik na rin sa normal ang presyo ng tilapia at bangus sa bayan ng Talisay na bumagsak ng 30 pesos ang presyo kada kilo simula noong Sabado. Mayroong 6,000 fish cage sa paligid ng Taal Lake, 28 dito ang naapektuhan ng fish kill kahapon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral. Ngayong gabi. Ipinakilala na sa publiko ang Wishcovery na magtatayo ng bandera ng Cebu sa Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Nagbabalik sa Wish Bus para sa knockout battle ang top 2 Wishcoveries ng Camp Top Suzara ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Sila ay sina Nashreen Casas, at Wincel Selma. Nakasama rin sa kompetisyon si Alessandra Galvez mula sa Camp Junji Marcelo bilang producer's pick. Sino ba sila? Sa huli, pinili ni Wishcoverer composer Top si Nashreen upang umawit ng kanyang komposisyon sa Grand Finals. Happy po na emotional po. Kasi po, nag-trust po siya sa akin. Ako po yung representative po niya sa Team Top. Bagamat lahat sila deserving go through, I picked Nash kasi feeling ko si Nash will be ready to take on the challenges of a production that will command some challenges. Mamayang gabi, Wishcoveries naman ng Camp Benny Saturno ang maghaharap sa knockout round. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Marami ang natuwa dahil sa malaking pagbabagong kanilang nakita sa Manila Bay mula nang ilunsad ang malawakang cleanup drive noong linggo. Ito ang balita ni Prima Salonga Gloria. Mula nang ipag-utos ng Korte Suprema ang paglilinis sa Manila Bay noong 2008, ngayon lamang nagkaroon ng malaking pagbabago ang naturang lugar, partikular na sa Rojas Boulevard. Ito ay bunga ng sama-samang paglilinis ng ating mga kababayan sa Manila Bay na nakilala sa iconic sunset nito hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo. Kaya't ito ngayon ang naging trending sa social media.
Sa post ni Gerson Ona, makikita ang itsura ng Manila Bay noon kung saan kapansin-pansin ang tila isla ng mga basura. Aniya, nakakatuwa na makita ang pwedeng magawa sa isang araw pa lang ng paglilinis at sana ay magtuloy-tuloy hindi lamang sa Roxas Boulevard kundi sa buong Manila Bay. Sa post naman ni Juan Miguel Adote, makikita ang napakagandang larawan ng paglubog ng araw na ayon sa kanya ay nakakabighani. Ikinumpara naman ni Maricel Mercado ang magandang view ng lugar sa creek ng Dubai. Napawaw naman si MJ Kiambao Reyes at sinabing nakakatuwa, nakakaiyak, nakaka-proud. Nag-anyaya naman si Shandel Rosario sa kanyang post na sinabing pwede na ulit tambayan ang nasabing lugar. At sa post ni Sian Estrada, sinabi nitong mukha ng Boracay ang Manila Bay. May mga kumuha rin ng kanilang mga video sa naturang lugar na nagpapakita ng kanilang pag-appreciate sa napakalaking pagbabagong naidulot ng sama-samang determinasyon ng ating mga kababayan upang maibalik muli ang dating ganda ng Manila Bay. I've been walking by here every day, and this whole area was full of trash. Everyone here is enjoying the view, enjoying the sand, taking selfies. I'm very inspired by what I'm seeing right now, so check it out for yourself. Kung tao ang Manila Bay, nakangiti yan, tumitingin sa atin. Sabi niya, ay salamat. Pinakinggan ninyo kami. I respond to you, Manila Bay. We will free you. Frima Salonga Gloria, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.